Napansin mo na ba yung mga taong laging pagod? Kahit wala naman silang ginawa. Yung weekend na walang plano, walang lakad, walang deadline, supposedly rest day, day off, pahinga. Pero pagdating ng gabi, pagod pa rin sila. Parang mas pagod pa nga kaysa sa mga araw na sobrang busy nila. Yung tipong physically wala silang ginawa, pero mentally, emotionally, parang ubos na ubos. At ang tanong nila sa sarili nila, bakit? Ano bang pagod ko? Wala naman akong ginawa. Kilala mo siguro yan. Yung office mate na tahimik lang, laging okay lang. Yung kaibigan na laging bahay lang, kahit walang ginagawa sa bahay. Yung kamag-anak na parang wala ng energy makipag-usap, kahit simpleng kumustahan lang. At sasabihin nila, pagod lang. Pero hindi nila masasabi kung bakit. Kasi parang walang logical reason. Parang hindi naman justified. Pero heto ang truth. Yung pagod na yan, justified. Very much justified. Kasi ang emotional labor, invisible pero real. Ang mental load, hindi nakikita pero mabigat. May difference between physical tiredness at yung tiredness na yan. Yung pagod na hindi dahil sa work, hindi dahil sa exercise. Yung pagod na galing sa loob, hindi sa labas. Yan yung emotional exhaustion, mental fatigue. At mas common yan kaysa sa iniisip natin. Tignan mo. Yung mga taong yan, kahit nakahiga lang buong araw ang isip nila, tumatakbo. Hindi sila busy physically, pero mentally, running on overdrive. Iniisip nila yung conversation na nangyari last week. Yung sinabi ba nila ay tama? May na-offend ba? Iniisip nila yung tasks bukas. Yung bills na kailangan bayaran. Yung family obligations na hindi nila sure kung paano gagawin. At lahat ng yun, nangyayari habang wala silang ginagawa. Habang supposedly nagpapahinga sila. Kaya pagod sila. Hindi dahil sa ginawa nila, kundi dahil sa hindi nila ginawa pero iniisip pa rin. Ito yung tinatawag ng psychology na cognitive load. Ibig sabihin, yung dami ng information, ng decisions, ng worries na hinahawakan ng utak at the same time. At kahit hindi ina-act out, ang brain nag-process pa rin, nag-work pa rin, nauubos pa rin. Pero mas malalim pa yan. Kasi hindi lang tungkol sa cognitive load. Tungkol din sa emotional labor. Emotional labor, yan yung effort para i-manage yung emotions ng sarili at ng iba. Yung pag-smile kahit hindi masaya. Yung pag-adjust ng tone para hindi tumunog na sarcastic. Yung pag-stay calm kahit gusto nang sumigaw. Ginagawa yan sa trabaho, sa pamilya, sa friends. Constantly monitoring kung ano yung appropriate na reaction, kung paano dapat mag-respond, kung ano yung expected. At yung labor na yan, invisible, walang nakakakita, walang nag-a-appreciate. Pero ramdam, kasi ubos na. Imagine mo, araw-araw kailangan nilang basahin yung mood ng tao sa paligid. Yung boss, okay ba o stressed? Yung kapatid, sensitive ba o pwedeng biruin? Yung partner, need ba ng space or need ng attention? At lahat ng mini decisions na yan, lahat ng micro adjustments, kumukonsumo ng energy. Kasi ang utak, hindi lang nag-iisip para sa sarili, nag-iisip din para sa iba, para sa dynamics, para sa harmony. May research sa neuroscience na nagsasabi na ang brain hindi built para mag-multitask. Pero sa modern life, yan ang lagi nating ginagawa. Hindi physically, but mentally. Hawak natin lahat ng concerns, lahat ng what-ifs. At habang lahat ng yun ay nandun sa background, nandun pa rin yung drain. Parang may apps na naka-open sa phone na hindi ginagamit pero kumukuha pa rin ng battery. Ganon din ang utak.
May thoughts na naka-background. May worries na dormant pero present. May fears na hindi na-acknowledge pero nandun. Slowly draining. Kaya pagod sila. Kahit wala silang ginawa. Kasi may ginagawa yung isip na hindi nila alam. Or alam pero hindi ma-stop. At dito pumapasok yung deeper truth. Kasi minsan, yung exhaustion, hindi lang tungkol sa cognitive load. Tungkol din sa unmet needs, sa unprocessed emotions, sa things na hindi pa na-resolve pero carry pa rin. Baka may sakit na hindi pa na-heal, may trauma na hindi pa na-process, may grief na hindi pa na-mourn. At lahat ng yun, nandun, dormant pero heavy, invisible pero draining. Alam mo ang pinaka nakakapagod na truth? Yung pag-pretend na okay lang. Yung pagpigil sa sarili na huwag mag-feel. Yung pag-push na mag-function normally kahit hindi normal. Yan ang pinaka nakakapagod. Yung pakikibaka sa sarili. Yung pag-suppress ng parts na hindi acceptable. Yung pag-hide ng vulnerabilities para hindi maging burden. Psychologists call this self-regulation fatigue. Yung pagod na nanggagaling sa constant effort na kontrolin yung sarili. Yung emotions, yung reactions, yung behavior. At habang mas maraming self-regulation, mas mabilis mauubos. Kasi hindi natural na pinipigil yung sarili. Pero ginagawa, araw-araw, para mag-fit, para maging acceptable, para maging okay. Pero totoo bang okay? O pagod na sa pagiging okay? Kasi heto yung paradox. Ang pagiging busy, at least may output, may accomplished, may nakita na resulta. May rason kung bakit pagod. Pero yung pagiging hindi busy, pero pagod pa rin, walang validation. Walang proof, walang tangible na rason. Kaya feeling invalid yung pagod. Parang walang karapatang magsabi na pagod kasi wala naman ginawa. Pero yan ang mali na narrative. Kasi ang ginawa, marami. Invisible lang. Hindi lang physical kaya hindi counted. Pero totoo. At valid. Managed emotions. Carried mental load. Regulated self. Thought about others. Anticipated problems. Stayed functional despite internal chaos. At lahat yan, ginawa ng tahimik. Nang walang recognition. Pero heto rin ang reality. Yung tiredness na yan, hindi disappear sa rest lang. Hindi enough ang sleep. Hindi enough ang walang ginagawa. Kasi hindi physical rest ang kailangan. Emotional rest, mental rest. Yung rest na galing sa pagbaba ng load, ng expectations, ng pressure, at paano makukuha yun. Hindi sa pagiging busy, hindi sa pagiging productive, kundi sa pagiging honest sa sarili, sa pag-acknowledge ng bigat, sa pag-accept na hindi kailangan maging okay lagi. Baka kailangan ng pause, hindi yung pause na physically walang ginagawa, yung pause na emotionally nag-allow na mag-feel, na mag-process, na mag-release. Baka kailangan ng space, hindi geographical. Yung mental space, walang expectations, walang roles na kailangan i-play, walang image na kailangan i-maintain. O baka kailangan ng silence, stillness, just being without performing. At alam ko, ang hirap gawin nun sa mundo na constantly demanding, sa culture na nagdo-glorify ng productivity, sa society na ang worth ay based sa kung gaano ka busy. Pero alam mo rin ba? Yung pagod na yan, sign na may kailangan baguhin. Hindi necessarily yung activities, pero yung relationship sa sarili, yung expectations, yung standards. Kasi habang nandun ka sa cycle na yan, walang tunay na rest ang mangyayari. Kasi hindi ina-address yung root cause, yung cause na hindi tungkol sa external circumstances, tungkol sa internal state,
At ito yung hindi masasabi ng productivity tips, ng self-help books, ng motivational posts, kasi hindi kailangan ng strategies. Kailangan ng compassion para sa sarili. Compassion na mag-acknowledge na pagod. Pagod sa invisible labor. Pagod sa emotional management. Pagod sa self-regulation. Pagod sa pagiging okay kahit hindi okay. Kaya ito, kung ikaw yung taong pagod kahit wala kang ginawa, marinig mo to. Hindi invalid yung pagod mo. Hindi imagined. Hindi exaggerated. Real yan. At may dahilan yan. At deserve mo ng rest na tunay. Hindi yung rest na physically lang. Yung rest na emotionally, mentally, soulfully. Rest na hindi na kailangan mag-manage. Hindi na kailangan mag-regulate. Hindi na kailangan mag-pretend. Kasi yun ang kulang. Hindi pahinga, kundi permission. Permission na maging pagod. Permission na hindi maging productive. Permission na maging imperfect. Okay lang maging pagod kahit wala kang ginawa. Kasi may ginawa ka. Maraming ginawa ka. Invisible lang, pero totoo. At enough na rason yan para mag-rest. Para mag-pause. Para mag-heal. Kasi deserve mo. Hindi dahil productive ka, kundi dahil tao ka. At ang tao hindi machine. May limit. May need for true rest. At ikaw, kung ikaw nga yung taong yan, deserve mo yun. Ngayon, hindi kapag tapos mo na lahat. Ngayon, habang pagod ka pa, deserve mo yun. At sana bigyan mo sarili mo nun.